Kaibigan, tignan natin yung fingernails natin, ang kuko. Sa kuko, makikita natin kung may sakit o hindi. Pero hindi ibig sabihin normal ang kuko, wala ka ng sakit. Pero merong mga clues. Yan ang tinitingnan ng doktor. O, tingnan natin ang kuko natin, ha. Nail pitting. Yan, o. May butas-butas ang kuko. Pag ganito, maraming possibilities. Pwedeng may psoriasis, pwedeng isang connective tissue disease na nakakalbo, connected o baka kulang sa vitamins. Meron din ganito, ha? Nail pitting. Mga clues lang to. Papacheck up pa rin tayo sa doktor. Ito, medyo kakaiba to. Nail clubbing. Clubbing to, eh. Yung clubbing, kulang ang oxygen sa katawan. Pag nagkukulang ng oxygen sa katawan, lumolobo itong fingernails natin. Mga blue baby, congenital heart disease, yung mga may sakit sa baga, pwede rin yan. Ganito yung clubbing, oh. Oo. So, nakita nyo sa clubbing, lalo na sa mga blue baby, ito ang normal. May angle ang kuko natin. Ito ang hindi normal. Ito yung pinapakita ko lagi na sign, no? Doc Lisa, focus mo. Dapat may butas sa try nyo. Dapat may butas. May butas, di ba? Yan. Pag nawala yung butas sa gitna, pag nawala yung butas, clubbing ka. Pag ganito, walang butas eh. Pag dinikit mo yan, magsasara. So, ito, pang blue baby congenital heart disease. Yan. Basta nagkulang ng oxygen. Ito naman, parang kutsara ang nail, spoon. Pwede kang maglagay ng tubig dito eh. Diba? Spoon nails. Anemic. Yung sobrang anemic. Pwedeng ganito. Pwede ring may sakit sa puso. Pwede ring hypothyroid. Ano, kulang sa red blood cells. Anemic siya. Ito, tingnan nyo kala nyo normal siya. Pero, Terry's nails, maputi. 3/4 ng kuko, maputi. Yung dulo lang ang pink. Pero ang kuko natin, dapat lahat pink, di ba? Lahat pink eh. So, bakit namumuti ito? Terry's nails yan. Pwede to sa may edad. Pag matanda na. Or pwede, may liver problem, congestive heart failure, kidney failure, or diabetes na hindi nakokontrol. Pag nagkakaedad, ganito na. Siyempre, pag tumatanda, di ba? Parang puno. Pag puno, bata, maganda yung mga pag tumatanda, syempre, nagkukulang na yung mga oxygen sa katawan. Yan po, isang sign din yan. Terry's nails, liver disease, congestive heart failure, kidney failure, and diabetes. Next, ito, very interesting to. Tingnan nyo yung mga kuko nyo. Ito, Bowes line. Bowes line ang tawag nito. Isabihin, may ridge. May ridge siya, ayan, no? May uka. Bakit nauka siya? 'Di ba? Very interesting 'to. 'Di ba ang kuko natin tumutubo 'yan, 'di ba? Nagugupit tayo sa mga bata na followers ko, 'di ba? Umaakyat 'yan. Pero oras na magkasakit ka na matindi, mataas na lagnat na ICU, ito, yung mga malalalang sakit, scarlet fever, measles, pneumonia, na hospital, na ICU, kahit na COVID siguro, yung talagang serious, hindi siya makakatubo. Yung panahon na yon na serious ka, maglilinya siya. So, ibig sabihin, a few months ago, let's say 6 months to, siguro mga 3-4 months ago, nagkaroon siya ng serious illness, itong tao. Yan. Na hospital, diabetes, injury, severe illness, o baka may bara. Katulad ito sa puno. Botanist ka ako, alam ko po to, di ba? Pag pinutol mo yung puno sa mga bata, every year, isang ikot, isang linya. Bakit nagkakaroon ng linya sa 3 rings? Di ba? Minsan, muupo tayo dito kung naputol yung... Kasi, every year, syempre, may summer, merong tag-init, tag-lamig. Kaya kung kailan mainit o hirap, nag-iiba, nagkakaroon ng linya. So, 1 year yan. Tingnan nyo to. Doc Lisa, focus mo. Nagkasunog. Nagka-forest fire several years ago. Mabibilang mo ilang taon eh. Nagka-forest fire. Nasaktan yung puno. Ayan, okay, hindi siya makatubo maigi.
dry season, rainy season yan, no? Isang taon yan. Nabibilang mo, 15 years ago, nagkaroon ng forest fire, nagkaganyan. Kaya pati yung kuko natin, may tama ng injury ng pagkakasakit. Pati sa buhok, pwede rin eh. Nagkakalain din. Okay? Interesting ba? Ito, nail separation. Di ba dapat yung, ito, pag tumatanda naman, nagse-separate eh. Dapat nakadikit lang yung kuko sa laman. Ito, hindi siya dumidikit. Ayan o, naghihiwalay siya. So, ba't siya nagse-separate? Tawag onycholysis. Onycho is nail, lysis, nasisira. Naglulusen. Nasugat, na-infection, o nasobrahan ng mga ano, yung mga pinapahid nyo, mga nail polish, baka kung anong pandikit na ilagay nyo. Pwede rin baka may drug reaction, pwedeng thyroid problem, pwedeng psoriasis. Kaya wag masyadong para sa akin wag masyadong magkulay. Ito si Doc Lisa, hindi nagmamanicure eh. Wag na lang. Diba? Hindi naman lahat magkakaganito, pero mas maganda yan na mas natural siya, diba? Yellow nails. Ano ang yellow nail? Yellow nails, ibig sabihin nito, ang tigas ibig sabihin, hindi siya gano'n tumutubo. Mabagal ang tubo ng kuko, kaya sa kabagalan niya, tumitigas na siya, parang nag-iipon, tumitigas, naninilaw. Pwedeng may respiratory problem, lung problem, chronic bronchitis, emphysema, nahihirapan huminga madalas, o baka namamaga. So, ibig sabihin, may diferensya. So, clue siya. Ito medyo summary, pakita natin Ito naman, Doc Lisa, brittle nails, mabilis di ba may tao, mapingot, di ba? O baka kinakagat niya yung kuko niya. Poor nutrition, vitamin A, vitamin C, biotin, hypothyroid. So mag-vitamins ka, kumain ng masustansya. Yellow nails, ito yung sinabi ko. Pwedeng may sakit, hypothyroid, psoriasis. Yan. Pwede rin may fungal infection. Ito yung pinakita ko kanina, yung may butas, psoriasis o nakakalbo. Vertical ridge. Ito, may nakikita ko vertical ridge. Doc Lisa, parang may vertical ridge na ba tayo? Vertical ridge, aging, tumatanda. O kulang sa iron. Check nyo yung CBC nyo Horizontal, yung sinabi ko, yung kanina, yung mga ridge, pwedeng may infection. Pero pag yung mga parang hindi na maganda tubo niya, baka zinc deficiency, diabetes, kidney problem. Ito naman, may maitim, kulay violet, dugo po to. Dumugo siya. Last slide. Ito yung pinakita kong psoriasis, di ba? Yan, bibitak-bitak. Ito, another problem, ingrown. Pero hindi talaga yan sign. Ingrown na yan. Ito yung fungal infection. Pwede sa yellow nails. Ito yung tinuro ko kanina, naghihiwalay, nagse-separate. At ito, kailangan matutunan nyo to, paronychia. Madalas ako magparonychia. Ito, may hangnail, may hangnail dito sa tabi, di ba? Tinatanggal mo, hinihila mo. Pag hila mo, papasok yung bakterya, mamamaga yan. Mamumula, mamamaga to. Nana. Di ba? Madalas, meron tayong hangnail, nahila mo, gupitin. Huwag mo hilahin. Pag nasugat yon, ako nilalagyan ko lagi ng alcohol. Di ba? Alcohol muna habang wala pa. Tapos pag namula na, matagal gumaling, 2 to 3 weeks, lagyan mo na betadine. Babad mo 3 times a day. Ako nga, sinasawsaw ko yung betadine dito. Sana po nakatulong tong video. Marami tayong matututunan sa ating kuko.